Okay, maganda po pag-uusapan natin ngayon 'no. Eto po si Pangulong Marcos, hindi po imbitado ni Donald Trump sa kanyang, inauguration. Baka magulat po kayo, mamaya po halos magpakamatay na po yung mga sundalo natin para sa US tapos hindi invited, kawawa naman. Okay, pag-uusapan din po natin eto pong, 'tong sinabi po ng mambubudol na si Recto. Nakakahiya ka, alam mo bilib na bilib kami sa lolo mo 'no, ikaw, Recto kasi yung lolo po niyan, siya po yung lolo niyan si Claro M. Recto. Yan po yung, famous na, kalye diyan po sa Kamaynilaan papunta po ng Divisoria. Kaya po ipinangalan sa kanya yan, talagang, nationalist po 'no, bayani po yung lolo nito, eh. Nakakahiya ka naman, tapos yung apo budol. Alam mo Ralph Recto, magtapat ka naman 'no. Pinagmamalaki po ni Ralph Recto ngayon na ang pinakamalaki daw na kinita ng bansa 'no, ay panahon ngayon ni BBM. Bakit kawawa? So what kung hindi invited? Eh di mga tuwirang kayo, hindi imbitado, eh. Ngayon kung sa tingin ninyo okey lang na hindi imbitado, okey lang 'yun, talagang ganyan lahat ng bagay may katwiran, 'di ba? Pangatwiranan niyo. Kung hindi kayo naaawa sa sinasapit ni BBM, ano magagawa natin? Dakilang sipsip sa Amerika hindi man lang inimbitahan. Talagang ganyan ang buhay. Kung sa tingin ninyo okey lang 'yun na hindi siya imbitado, ano magagawa natin? Kanya-kanya po tayo ng pananaw. Sa'min po nakakaawa po 'yun. Halos halos magpakatuta na 'no, pro-US na pro-US. Siya lang po ang pro-US dito sa Southeast Asia na bansa, oh. Tapos hindi po imbitado. Sa tingin niyo okey lang 'yun, ano magagawa natin? Kanya-kanya lang naman ang pananaw 'yan. Wala naman tayong problema diyan, 'di ba? Kung hindi niyo po inaamin na siya po ay, nakakaawa, may magagawa ba tayo, pananaw niyo nga 'yan, kanya-kanya lang naman. Okey, unahin na ba natin? Unahin na natin 'yun. Unahin na po natin, 'yan naman ang nauna sa ating, pamagat 'no. Ah, Ipinahayag po eto po muna 'no, alam na natin 'yan, balita na po 'yan at kinumpirma po 'yan ng ating mismong anong tawag dun, yung, ambassador sa US na kamag-anak, incorporated din ni BBM na isang Romualdez. Ayan po. Marcos not invited to Trump's inauguration, Envoy Romualdez to attend. Ayan. So ayon po kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, 'no? Pangulong, Marcos ay hindi po dadalo dahil hindi imbitado. Hindi po dahil busy, hindi dahil sa may ibang lakad 'no. Si si Marcos po ay hindi imbitado, ayan. Okay, tingnan po natin, baka naman may katwiran, 'di ba? Baka naman po may katukwiran 'to yung ambassador natin. Bakit ba hindi inimbitahan? Napakalaki pong event niyan 'no. Bakit kaya hindi inimbitahan? Eto pakinggan po natin yung katwiran. Eto po ang sabi ni, Romualdez. Eto po yung, kung hindi ako nagkakamali pinsan din 'to 'no, ni Marcos o tama pinsan.
Sabi po nung tinanong siya kung bakit hindi imbitado, as a matter of policy, no head of state is invited. Yun naman pala. Only ambassadors represented in Washington are invited. Yun naman pala, 'no? Yun naman po pala, kayo naman masyado kayo nag-aalala. Nagre-react kayo kaagad, eh. Nagre-react kayo kaagad yung mga Marcos law. Yun naman pala, hindi naman pala. Ha? Makinig po kayo, ha. Hindi naman pala. Ayun. Sabi po ni Romualdez, yung ating pong anong tawag diyan? Ah, ambassador to the US. Traditionally, hindi naman po talaga nag-iimbita ng head of state. Di lusot na. Lusot na yan kung wala kaming ibang impormasyon. Lusot na yan kung ang pagbabatayan lang natin, di umalis ka rito, huwag kang makialam. Ayan, maligoy daw po ako. Yan ang gusto ko rito sa mga tao na to, eh. Yan po ang gusto ko sa inyo, eh. Masyado kayong palangal. Gumawa kayo ng vlogs at huwag niyong liguyin. Sabihin niyo, hindi imbitado si Marcos. Tapos, wala nang iba pa. Yan po ang gusto niyo, di ba? Okay, teka lang, tatanggalin ko lang yan. Nasaan na ba yan? Yung nagsabing maligoy daw ako. Ayan, put user. Bukas ka na uli. Okay. Ngayon po, sabi ko naman sa inyo, ang pinaka-rule lang dito, huwag kayong makialam sa topic ko. Kung ayaw po ninyo ng ginagawa ko, labas lang agad, di ba? Wala pong pakialamanan. Okay, balik po tayo rito. Ang sabi po, hindi naman talaga iniimbitahan yung mga head of state. Di ba? Dilusot na sila. Ay, ganun pala. Hindi naman pala invited yung mga head of state, mga presidente, mga hari, hindi iniimbitahan. Mga prime minister, hindi po iniimbitahan. Yan, pwede po yan. Pwede po yan na pwede po yang maniwala na tayo kung wala pong vloggers. Bakit? Kasi GMA nagbalita niyan, eh. So tinapos na nila na ayun naman pala, hindi naman pala invited din yung ibang head of state. Pero po may mga nagre-research na vlogger, eh. Totoo po ba na walang inimbitahan si Donald Trump? Meron po. At ang kasawiang palad, inimbitahan niya po si Xi Jinping. Si Xi Jinping na talagang halos isinusukan ni Marcos, no? Yung mga policy ni Marcos, isinusumpa ng anti-China to at pro-US siya. Yung ina-anti-China ni Marcos, yun po ang invited. At iba pa pong mga head of state. Bakit po? Kasi po kakaiba tong inauguration daw ayon mismo sa kampo ni Trump, ayon mismo sa kampo ni Trump, gusto niya talaga na lumabas sa tradisyon, no? Dati nga totoo raw na hindi talaga nag-invite ng head of state. Pero ngayon daw inimbitahan niya na ang marami. Hindi po nagpakilala pero kinumpirma po ng isa sa mga tauhan ni Donald Trump sa guesting sa TV na invited talaga. Marami pong head of state ang imbitado, kasama po si Xi Jinping. Ngayon, wala pa tayong kumpirmasyon kung dadalo si Xi Jinping, pero yun po ang napakasaklap, no? Ngayon, wag niyo nang katwiranan kasi. Wag niyo na kasing katwiranan. Okay, thank you very much, Cora Amores. Kasi hindi lumalamig yung kape ko. Pag sa tasa kasi, lumalamig agad, eh. Ngayon, kung pangangatwiranan nyo pa na kesyo-kesyo, talagang masasaktan lang kayo. Marami po na imbitahan na head of state. Makikita po natin yan. Si BBM po, kumpirmadong hindi. Okay, ano po ang sinabi sa pahayag ni Donald Trump? Marami akong inimbitahan na world leaders. Dalawa po yan, eh. Una, hindi kinikilala si BBM na world leaders. Talagang ang tingin sa atin talaga,
Lalo na po ng pag-upo ni ano ni BBM, talagang isa lang tayo sa mga bansang naghihikahos, no? Iba kasi yung dating ni Duterte. Si Duterte kasi hindi niyo pwedeng i-deny yung kanyang presensya sa mundo. Kasi minumura niya yung mga presidente ng United States, eh. Minumura niya yung mga Europeans, eh. 'Di ba? Minumura niya yung ICC. Kumusta na po mga nagsasabi na parating na yung ICC nung June pa? Eh tapos na po, 2025 na po. Kailan naman? 2026? Mag-aabang na naman yung mga fans nyo na mahuhuli na si Tatay Digong. Okay, para po sa mga hindi makaintindi, hindi po tayo miyembro ng ICC. Si Tatay Digong po ay pwedeng hulihin ng ICC kung lalabas siya ng Pilipinas. Kung sakaling merong warrant of arrest, kung lalabas siya ng Pilipinas at pupunta siya sa mga member state ng ICC. Kaya tigil-tigilan nyo na yan. Okay. Una po, marami daw pong inimbitahan si Donald Trump na world leader. So, ibig sabihin po niyan, hindi po kinikilala na world leader si BBM. Ikalawa, ayun na nga, hindi tayo kinikilala. Kasi sa totoo lang dito po sa Asia, sa Southeast Asia, ang dami pong bansa. Pero tayo po yung talagang nagpapakilalang pro-US kami. Tapos hindi ka pa rin imbitado, nakakahiya po. Miss Judge, thank you very much sa 125 pesos na pangkape. Okay. So, talagang ganyan. Magalit man kayo, wala po tayong magagawa. Nakakahiya lang po na tayo po ay panay. Panay ano po tayo, no? Panay sunod, no, sa kagustuhan ng US tapos hindi pala tayo kasama sa imbitasyon. Punta na po tayo rito sa ibang balita. Ito po si Recto. Ito po, sinasabi po rito na pinakamataas na kita ng bansa sa kasaysayan. Kasaysayan, hindi lang po etong lately. Lahat po na naging presidente, pinakamalaki po ang kinita ng Pilipinas ngayon. Ayan. Sa kasaysayan na itala sa pamumuno ni President Marcos Jr. Ito po ang sinabi ni Recto, I am happy to announce total revenue collection for 2024 is expected to reach 4.423 trillion, surpassing the full year target of 4.27 trillion. As a percentage of GDP, the emerging revenues will climb to 16%, the highest in the last 27 years. And our emerging non-tax revenues for 2024 expected to reach to 606.6 billion, the highest ever recorded. Okay? No? Nakakatuwa, no? Kaya lang medyo tigil-tigilan mo yung pambubudol, no, Ralph Recto. Masasabi lang po na lumaki po ang kita ng bansa. Paano po ba kumikita muna yung bansa? Okay, ang pangunahin pong pinagkikitaan ng bansa ay yung kita mula sa taxes, no? Pag lumaki po yung mga tax, marami po nagbabayad ng mga tax, no? Lumalaki po yung tax na ipapasok sa gobyerno. Lalaki po ang kita. Paano pa po sa iba? Okay, lumalaki rin po ang kita pag kumikita po yung ating mga GOCC. Yung ating pong mga government-owned and controlled corporation. May mga bangko po tayo, Land Bank, ito pong tinatawag nating DBP, at iba pa po, yung kita po natin dyan sa NLEX, yung kita po natin dyan sa, marami tayong pag-ari. May mga share po tayo dyan. Pag kumikita po yan, kumikita po yung gobyerno. So, ibig po bang sabihin, lumaki po ang kita ng Land Bank, ng DBP, lumaki po ba ang kita ng iba pang mga GOCC para masabi na lumakas po tayo? Lumaki
din po ba yung ating pagbubuwis, yung kinikita sa buwis? Okay. Basahin po natin. Mula na rin po sa Department of Finance, no? Ang pinagmamalaki po ni Recto raised record high non-tax revenues in 2024, collected more resources to improve the lives of Filipinos. Okay. Wala pong problema kung totoong kita eh. 'Di ba? Pag negosyante ka, lumaki kita mo, talagang direkta 'yan. Yan po, may negosyo ka ng itikan, no? Lumaki yung kita mo sa itikan, walang ganong namatay na itik, marami kang na-produce na balot, tumaas yung presyo ng balot, etc. Okay. Pero kung ang sinasabing pagkita ay mula po sa iba at hindi tax ng Pilipinas, may problema tayo diyan. So basahin po natin, no, kung saan po kumuha ng mga ito po ay yung mga kinita natin, hindi po galing sa buwis. Isa-isahin po natin, no, para po makita natin kung paano tayo binubudol nito ni Ralph Recto. Una po, ayan, highest recorded po, non-tax revenue. Okay, isa-isahin po natin, ha. Ayan po. So una po, we need ayan, GOCC. Yan, Government Owned and Controlled Corporations. Okay. Kumita po ba yung ating mga, di masaya yun dahil kumita po tayo sa GOCC. Ano po yun eh, hindi po kita na lumaki yung kita. Ano nangyari pala ba dong? Tinaasan po ni Recto yung collection. Ito po, ayan. Dati po, nagre-remit yung ating GOCC, yung mga government-owned corporation, ang nire-remit lang po sa pamahalaan, 50% ng kanilang kita. Ngayon po, ang ginawa ni Recto, ginawa niyang 75% ang kita ng mga government-owned corporations, no? Ginawa niya pong 75%. So nadagdagan talaga kahit hindi kumikita. Kahit hindi po nadagdagan yung kita ng GOCC, madadagdagan talaga yung kita dahil dinagdagan mo yung koleksyon ng 25%. O hindi po dahil kumita yung ating mga government-owned corporations. Tinaasan lang po ni Recto, kumbaga yung dating koleksyon, 50% lang, naging 75%. So, naturally, kahit same pa rin po ang kinikita, tumaas po ng 25%. Di ba? Hindi po. May nagsasabi hindi raw ako dapat pagkatiwalaan. Ito po, binabasa ko po to, Department of Finance. Ano po to ni Recto? Report po to ni Recto. Nakukuha nyo? Hindi ko po to report. So punta po kayo sa Department of Finance. Ito po ay galing kay Recto. Sa Department of Finance mismo. Okay. So ano pa po yung nangyari? Ito pa po. So meron pong 52 GOCCs pala tayo, no? 52 po 'yan. So dadagdagan, matataas talaga. 'Di ba? Tataas talaga yung kita kasi tinaasan mo yung koleksyon o yung porsyento ng koleksyon. Okay, ano pa po? Yan. Privatization. May mga pre-privatize po tayo ngayon. Ibig sabihin, dati pong kumikita yan, no? O hindi natin alam kung kumikita yan o hindi. Pinakamaganda po yung NAIA operation. Pre-privatize po yung NAIA operation. Dati po tayong kumikita sa NAIA. Yung kita po natin diyan, constant kumikita po yung NAIA, 'di ba? Ngayon pre-privatize mo yung operation. Talagang kikita ka dahil nagbayad yung San Miguel Corporation sa atin eh. Pero sa mga susunod na taon, kung 10 years yan o 15 years yan, yung kontrata nyo, wala nang papasok na kita. Kasi binigay mo na sa San Miguel eh.
Nakuha nyo? Pre-privatize nyo eh. Dahil nag-privatize po tayo, kumita talaga. Pati pala yun. Idinadagdag sa kita. Kung ikaw po, parang ganito, nagpundar ka ng mga lupain, matatawag bang kita yun? Kung kunwari kayo tao may dadagdag nyo ba yung sa kita nyo kung nagbenta kayo ng mga lupain? Hindi ba nga nababawasan yung asset natin? Baliktad eh. Ang tingin ni Recto, sa pambubudol ni Recto, nadadagdagan yung kita natin. Well, in fact, sa ginagawa nilang pagbebenta na pagpa-privatize ng ating mga pag-aari, nababawasan actually yung asset ng Pilipinas. O, di ba? O, ganun po yun eh. O, ano pa? O, yan. Ibinenta na rin pala natin yung ating share sa NLEX. So, dati po, kumikita yan. Kunwari, may kita tayo sa NLEX. Yung share natin, may share tayo, constant po yun dahil atin yun eh. Pag kumita po yung NLEX, kumikita rin po yung share natin. Pero binenta natin yung share natin sa NLEX. O, billion po ang pagkakabenta natin. Ngayon, malaki pa kita kasi nilagay mo sa kita eh. Sa susunod na taon, wala ka ng kita ron. O, ito po, pambubudol po to sa report. Marami kang pre-privatize ngayon na pag-aari ng gobyerno. Natural, sisipa yan ngayon. Oh, ngayon, ano pa? Ninoy Aquino International Airport, putya 30 billion pala 30 billion pa lang na ano riyan. Nakuha diyan. Di 30 billion ang kinita mo doon pa lang sa NAIA. Pero totoo bang kita mo 'yun? O tinanggal mo na yung kita mo for the last 15 years dahil doon sa pagbebenta mo? Oh. Ano pa? 900 billion pala ang kikitain natin doon sa NAIA na yun. At syempre, ang pinakamalapit po sa lahat, ito po yung inaangal ng marami. Yung sinasabi, diniklara nila na sobrang kita, sobrang pera ng mga department, katulad po ng PhilHealth. Kaya sa tingin ko, kaya hindi tinatanggal ton si Ledesma eh. Dahil siya po nagdeklara yan eh. May deklarasyon sila na sobra yung pera namin. Kaya siya hindi tinatanggal kasi kapalpakan yan, di ba? Bakit ka magkakaroon ng sobrang pera? Kaya kayo pala nagkakaroon ng sobrang pera dahil hindi nyo ginagastos talaga para ipakuha ninyo kay Recto at idideklara ni Recto na yan ay kinita ng bansa. Saan ka nakakita na kinita ng bansa? Pera namin yan. Contribution namin yan para sa PhilHealth. Tapos sasabihin nyo, kinita ng bansa. Pero siyempre, sabihin ng mga, subsidy yan ng gobyerno. Yung kinuha namin, subsidy. Kaya siniro subsidy namin. Speaking po ng zero subsidy, mamaya na. Tuloy-tuloy lang po tayo. Yung PDIC po na 117 billion. No? 117 billion po yung kinuha sa PDIC. Yung sa PhilHealth po, 60 billion po yung kinuha sa PhilHealth. Dalawa pa lang po yan. Hindi pa po natin natutuklasan yung ibang departamento. Baka kinunan din po ng mga pera yan. Hindi pa po lumalabas. Kasi yung PDIC, kailan lang natin nalaman eh. Ang kagyat na reaksyon natin, magwala eh. Mga hinayo pa kayo. Pera na ng deposito sa bangko. Grabe kayo kung ano. Opo, siya rin yan. Kaya mahilig talagang gumawa ng pera yan. Yung ibatlo, tama, siya rin po yun. Okay. So, ibig sabihin, lalaki talaga yung kita natin. Putya, daan-daang bilyon yung pinag-uusapang kinukuha natin sa departamento mismo natin. Sa department mismo natin, no? Kinuha natin, tapos diniklara natin na kita. Ibang uri talaga mambudol itong mga to eh. Para nga naman sa ganun, kumita tayo, wag na kayong umangal. Kumita pala tayo, bakit tayo umuutang?
Napaka-contrast po, 'di ba? Kung talagang totoo yung sinasabi mo rekto na pinakamalaki ang kinikita natin ngayon, bakit pinakamalaki rin ang ating inuutang? Hindi ko mare-reconcile 'yan, 'di ba? Kung yung mga kung ikaw negosyante, 'di ba ang tendency mo 'pag totoong kumikita ka na malaki, nababayaran mo na yung mga utang mo, nababawasan na. Dito po baliktad eh. Nagdedeklara si Recto na pinakamalaki ang kinikita natin ngayon. Tignan nyo kung gaano umutang si Marcos. Pinakamalaki rin ang utang natin. Pinakamalaki ang utang na naibebenta natin. Oh, nagbenta pa tayo. Record-breaking din po yung pagbebenta natin ng ginto. Kasama rin ba yan sa kwenta nyo sa revenue? Hindi diniklara ng Department of Finance eh. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung saan napunta yung ginto eh. Wala rito sa report nila yung ginto na binenta. Diyos ko. Para nyo masustain yan, kinakailangan nyo maghanap pa rin ng ipaprivatize sa mga susunod na taon. Panay privatization po ang gagawin natin para po ma-maintain ninyo yung kinikita natin na non-tax revenue. Ibig sabihin po, yung mga korporasyon po natin na kumikita ngayon, walang proof na binenta daw. Puta, wala raw proof na binenta. Ano po yung walang proof na binenta? Yung ginto? Tindi talaga ng mga Marcos followers, no? Nasa dyaryo lang po. Marunong kayo siguro mag-type kasi nakanood kayo sa TikTok eh. I-google nyo lang po. Sabihin nyo ron. Number 1 po tayo. Record-breaking po yung ginto na yan. No? Record-breaking po. Nakalagay po sa lahat ng dyaryo yan. Wala daw pong patunay na binenta yung ginto. Anak ng pupa naman, no? Ang hirap kausap ng mga supporter ni BBM, no? No? Ako pa magpapatunay daw sa kanila. Patutunayan ko pa ba? Kasalanan ko ba kung tanga kayo? Anak ng pupa naman, no? Naniniwala kayo sa vlogger nyo lang? Magbasa naman kayo ng ibang dyaryo. Ano raw yung prueba? Hindi raw proven na nabenta raw yung mga ginto. Ikaw na lang di nakakaalam, Brad. Sino man yung nagsabi nun? Lahat ng Pilipinong may utak, alam na nagbenta tayo ng ginto. Top 1 nga tayo eh. Top 1 tayo sa pagbebenta ng ginto. Mahirap talaga kausap yung mga BBM supporter eh. Alam na ng lahat, inano pa eh. Hindi naman po yan na opinion na pwede nating pag-usapan. No? Yung opinion po, alimbawa, binalita ko, hindi imbitado si Marcos. May nagsabi kanina, ano ngayon kung hindi imbitado? Okay yan. Opinion mo yan. Walang silbi yung hindi imbitasyon. Pero yung i-deny pa ninyo. I-deny ninyo na ano, magregalo lang kayo dyan sa TikTok ha. I-deny ninyo na naganap yung bentahan ng ginto. Puta. Anak ng pupa. Walang katotoran ng utak biya ang puta. Okay. Balik na po tayo rito kay Recto. So sa madaling salita, ayan, mga kapatid, para ma-maintain po natin itong lahat ng to, kasi ngayon, ang binenta po natin, nagbenta tayo, meron silang merong property sa Makati na sikat to. Hindi ko lang maalala eh. Binenta rin natin yun. No? Tapos, yung Star City, ewan ko kung natuloy na yung bentahan, pero nakasalang na po yan eh, sa bentahan. Baka may tanga na naman na magsabi sa inyo, Star City, pwede ba ibenta yun? Ibig po sabihin nun, yung lupa doon sa Star City.
Mahirap talagang kausap yung mga ano, eh, yung Mylong po sa may, Makati. Malaking pera po yun. O ngayon ang tanong ko po, hindi ba 'pag na 'pag ganyan po yung kalakaran, benta lang tayo ng benta, eh, wala na po, kawawa po yung mga susunod na presidente sa'tin. Wala na natira. Panay benta na lang. Rekto, 'wag mo kaming budulin, 'no? Hindi kami natutuwa na binebenta natin yung mga asset natin, lalo na po yung mga lupa, 'no? Dapat po 'yang pinagkikitaan natin. Hindi po 'yan binebenta ng mura. Ang problema dito sa gobyerno na 'to, ha? Ang problema po dito sa gobyerno natin, pinagmamalaki nila yung kapalpakan. Saan ka nakakita na nagbebenta ka ng ari-arian? Wala po sigurong matinong tao, benta ka ng ari-arian, inilagay mo pa sa Facebook na, "Ay, salamat. Ah, lumaki po ang kita ko ngayon kasi naibenta ko ng aking mga ari-arian." Amor Solo Long Mile sa Makati yun, binenta. Binenta nila. Opo, yan, mga binenta po yan. Kaya malalaki pong, malaki talaga kikitain. Ang tanong, ano pa matitira sa Pilipinas? Di ba? Ayan po, kapakinabangan na po dapat ng mga Pilipino yan eh. Okay. Kaya balikan po natin yung sa PhilHealth. Ayon po kay Lechon, Dr. Lechon, pag nagtuloy-tuloy po itong zero, eto po, ang epekto po nitong zero subsidy, gamitin na natin yung gusto nilang gamitin. Yan pa pong subsidy na yan, alam nyo, si Jam Jam Magno lang si Jam Magno po, parang disenteng ano lang yan, Nino Barsaga. Ha? Disente kasi magaling mag-English. Pero hindi po ibig sabihin na matalino na yan. Putya, yan ang pinagkukunan kasi nila ng impormasyon eh. Si Jam Magno, ano sabi ni Jam Magno? Hindi raw, ang tawag daw dun sa mga binibigay dun sa mga pumipirma sa People's Initiative, ay incentive. Hindi daw, hindi daw lagay, hindi, incentive. Magkakaroon daw po tayo ng health crisis pag nagtuloy-tuloy po yung pagbabawas ninyo, hindi po nyo pagbibigay. Una, maubos yung budget ng PhilHealth. Kasi po, lalo na ngayon, ina-announce na po, meron po palang libre, dapat sagot ng PhilHealth. Ayon po to sa batas dapat sagot ng PhilHealth yung sinasabing annual check-up ng mga PhilHealth member. Hindi po natin na-enjoy yan. Di ba? Wala po nag-enjoy niya. Yan pa lang, ubos na kagad. Pag ngayon po nagpuntahan, kayo pong mga miyembro ng PhilHealth, alamin nyo po, paano po kami magpapacheck up ng libre? Yan po ay nakalagay yan. Sagot po ng PhilHealth yan. O ngayon natin natutuklasan dahil sa debate, sinasabi nila malaki pera ng PhilHealth. Gamitin po natin para makita nila na kapos yung PhilHealth. Ano po mangyari pag kinapos ang PhilHealth? Ito po hindi ko maintindihan Yung mga non-PhilHealth member, may PhilHealth card, pinasasagot nyo sa mga miyembro ng PhilHealth, pati yung mga hindi nagulog. Yun po mga indigent, mga mahirap, na sinabi nyo sasagutin ng PhilHealth. Yun po dapat yung bigay ng gobyerno. Di ba? Kawawa po numero uno, alam nyo po, ang kawawa numero uno, yung ating mga OFWs. Bayad sila dahil
meron silang hindi makukuhang papeles eh. Pag hindi nila makuha yung papeles na yun dahil hindi nagbayad ng PhilHealth, OEC yata, no? Employment Certificate, ano yung O? Overseas Employment. O, yan. Uy, 2,600 tayo. Ilang ba likers natin? Magla 714 lang. Baka nakakalimot lang po tayo. Mag-likes po tayo. Okay, tignan lang natin ha. Baka may nakalimutan pa akong gustong i-topic. Yung mga umaangal po sa mga topic ko sa dito sa ano. Ito pa po. Ito ha. Kakampi na nila to. Dilawan na to si Franklin Drilon. Sabi ni Drilon, the budget should not be a tool in aid of the 2025 election. Ayan. Ang pagsusuri po ni Drilon, sa aking tingin, ang hindi naayos yung pork barrel ng mga kongresista, malaki pa rin po ang pork barrel na naiwan sa GAA, General Appropriations. Walang masyadong pagbabago, malaki pa rin ang pork barrel sa DPWH. The 2025 budget is considered an election year budget, hence we must be vigilant. The budget should not be a tool in aid of 2025 election. Yan na nga po yun, no? Yan po hindi po kami nagsabi na pork barrel yan para sa mga congressman. Ang nagsabi po niyan na pork barrel yan, mga kakampi ninyo, mga dilawan. Hindi na po nakakatiis yung mga dilawan. Isang dilawan lang po ang nakakatiis sa inyong lahat. Wala pong atake, wala pong batikos. Tanong nyo kung sino. Si Risa Hontiveros. Ngayon po kitang-kita natin, lahat po to, lalo na po sa pagbabudget, no? Ito po ay problema ng Pilipinas ngayon. Yung pagbabudget po, ang dami pong perang dumadaan, nilulubog po tayo sa utang. Opo, hindi po nila may pagmalaki yan. Lagi po sa usapin ng utang, may utang din naman si Digong, lagi pong nilang binabalik. Alam nyo, sawan-sawa na yung mga tao, real talk po tayo, sawa na po yung mga tao na pag sinisita kayo sa problema, si Digong ng si Digong. Pati yung paghuhulog sa SSS. Lahat po pwedeng i-atras ng Pangulo. Putya, nakasalang na nga yung Mindanao Railway.